Ibabahagi ko lang itong kwentong nangyari sa aking kaibigan. Siya nga pala, tawagin niyo akong Dindo. At yung kaibigan ko naman ay itago na lang natin sa pangalang Alan. Nangyari po ito sa probinsya ng Iloilo. At ng mga panahong yon, nagtatrabaho yung kaibigan ko bilang isang kargador sa kanilang lugar. Dahil siya nga yung panganay at wala namang maayos na trabaho yung kanyang mga magulang, kaya't kinailangan niyang magdoble kayod noon. Kapag tapos na siya sa kanyang trabaho bilang kargador, nagdi-deliver naman siya ng tubig sa isa sa kanyang mga kakilala. Maswerte nga lang siya at may mga nagpapahiram sa kanya ng padyak na siyang ginagamit nito sa pagdi-deliver. Dahil sa kanyang pagdoble kayod, kadalasang ginagabi na po ito ng uwi. Hindi pa noon uso yung flashlight, kaya tanging gasera lamang o solo ang siyang ginagamit ng mga tao. Minsan dahil sa pagmamadali ng kaibigan ko, ay nakakalimutan nga niyang magdala ng ilaw. Hindi rin kasi ito nakakabili ng flashlight na di baterya dahil nga sa kanyang pagtitipid. Isang pagkakataon nga noon, dahil araw yon ng kanyang pagdi-deliver ng mga gulay sa palengke. Kagaya nga ng dati, ay mag-alas 6 na nga noong matapos si Alan sa pagkakarga niya roon para dalhin sa mga pwesto sa gulayan. Pagkatapos po nun, tumungo siya sa kanyang kaibigan na siyang nagpapahiram sa kanya ng padyak dahil mag-iigib pa nga siya ng tubig. Pagod na rin po ito noon, pero alam niya sa kanyang sarili na kailangan niyang kumayod para sa kanyang mga kapatid at magulang. Dahil medyo may kalayuan nga yung kanyang pinagkukunan ng tubig, natapos si Alan sa pag-iigib noong malapit na ngang mag-alas 7. 3 beses po kasi siyang umigib, dahilan para mas lalo pa nga siyang natagalan. Pagkatapos naman nun, nagpasya na rin siyang ibalik yung kanyang hiniram na padyak sa kanyang kaibigan. Nasakto rin noon na may biniling atay ng manok ang kanyang kaibigan at binigyan nga siya nito nang sa gayon daw ay may ulam nga nila. Nagpasalamat naman ng sobra itong si Alan dahil hindi na nga siya bibili ng kanilang uulamin para kinabukasan. Iniisip na nga nito kung anong luto yung kanyang gagawin doon. Ngumiti na lang nga rin yung kaibigan ni Alan at agad siyang biniro nito na baka harangin siya ng bagat sa daan. Dahil maliban sa gabi ng araw yon, ay meron pa siyang dalang atay ng manok at baka maamoy raw yon ng kung sino mang gumagalang aswang. Ayon sa kanyang kaibigan, baka mabanguhan daw doon yung aswang at sundan daw siya sa kanyang pag-uwi. Napailing na lang si Alan noon at napatawa sa kanyang kaibigan. Sinabi nito na hindi nga siya takot sa kung anumang nilalang ang posibleng humarang. Dagdag pa nga nito, handa siyang makipagbuno kung sakaling may haharang sa kanyang daanan na isang aswang. Ngunit sa kaloob-looban ni Alan, ay syempre napapaisip naman siya kung ano-anong spekulasyon noon yung pumasok sa kanyang isipan dahil nga sa sinabi ng kanyang kaibigan. Natanong naman agad ng kanyang kaibigan kung meron ba siyang solo na agad namang inilingan ni Alan. At dahil doon ay pinahiram nga siya ng kanyang kaibigan ng gasera. Gawa ng medyo palalim na nga ng palalim yung gabi. Kaya't nagpaalam na rin yung kaibigan ko na uuwi na dahil medyo may kalayuan pa nga yung kanyang lalakarin. Sinabihan na rin siya ng kaibigan niyang mag-iingat sa kanyang daan, lalo na't mag-isa lamang siyang uuwi. Tumango na lang din si Alan noon, tsaka tuluyan na ring umalis. Sa kadahilan ng wala rin ngang masasakyan noon, naglakad na lang siya sa madilim na daanan. Mabuti na nga lang at kahit papano ay meron siyang dalang gasera, kaya't meron siyang liwanag sa kanyang daanan. Mahaba-haba rin po yung kanyang lalakarin bago makauwi sa kanilang bahay. Kaya't lalo pang binilisan ng aking kaibigan ang kanyang paglalakad. Hindi na lang inintindi ni Alan ang dilim ng paligid at ipinagpatuloy na lang yung kanyang paglalakad. Nung nangalahati na nga siya sa kanyang lalakarin,
ay doon nakaramdam ng kakaiba si Alan. Ayon pa nga dito, noong una ay hindi naman daw malakas yung hangin. Ngunit nung nasa kalagitnaan ng araw siya, parang may ibang hangin daw na sumasabay sa kanyang paglalakad. Kumbaga, parang pabugso-bugso lamang daw yon na may pagkakataong nagiging malakas at mahina din kung minsan. Tamang-tama para makaramdam siya ng kaunting kilabot. Napaisip raw siya noon na baka pinaglalaruan na siya ng kung anumang elemento. At sa kadahilan ng yon, ay lalo nga niyang nilakihan ang kanyang mga hakbang. At binilisan din daw niya ang kanyang paglalakad. Dahil kakaiba pa rin yung kanyang nararamdaman, sinubukan daw niyang itaas ang kanyang hawak na gasera. Habang ginagawa raw niya yon, iginala rin niya ang kanyang paningin dahil pakiramdam niya ay merong nakatingin sa kanya. May naririnig din daw siyang mahinang huni ng ibon na hindi naman pamilyar sa kanya. Walang ano-ano ay may isang ibon yung biglaang dumaan sa kanyang ibabaw. Muntikan na siyang mahagip nito, pero nagawang ibaba ni Alan ang kanyang gasera. Tsaka agaran nga siyang napayoko. Sinundan na lamang nito ng tingin ang naturang ibon hanggang sa mawala na rin yon sa karimlan. Iba na nga noon yung pakiramdam ni Alan dahil doon, kaya lalo pa niyang binilisan yung kanyang paglalakad. Ngunit nakailang hakbang pa lamang daw siya ay meron siya ulit na narinig. Napagaspas ng pakpak na animoy nakasunod. Dahil doon, itinaas ulit ni Alan ang kanyang gasera. Tsaka napatingala daw siya sa kanyang ibabaw. Laking gulat na lamang niya noon nang muling dumaan sa ibabaw niya ang isang ibon. At talagang kamuntika na raw siya rito. Nang mga sandaling yon, ay klarong-klaro ng araw kay Alan yung anyo ng ibon. Noon lang din daw siya nakakita ng ganoon kalaking nilalang. Na halos 2 dipa daw yung lapad ng kanyang 2 pakpak kapag pinagsama. Napamura na lamang siya nang wala sa oras ng sa ikatlong pagkakataon ay dumaan sa kanyang ibabaw yung nilalang. Gawa nun, hinamon niya yung aswang. Dahil alam niyang aswang yon, at wala siyang naging pakialam kung nakakaramdam na nga siya ng takot. Ngunit dahil hindi naman lumalapag sa lupa yung nilalang at parang tinatakot lamang daw siya nito, hindi nagpatinag yung kaibigan ko. Ilang ulit niyang minura yon at hinamon. Hanggang sa medyo malapit na nga raw siya sa kanilang bahay, pero hindi pa rin tumitigil sa pagsunod yung aswang na yon. Sinusubukan din ni Alan na itaas ang kanyang gasera noon nang sa gayon ay matakot yung naturang ibon kung sakaling muli itong magtangkang dagitin siya. Kalaunan, nawala na rin daw noon yung malaking ibon na sumusubok sa kanyang dumagit. Ngunit kahit na ganoon, ay hindi pa rin daw nawawala yung kanyang pangingilabot na nararamdaman. Gawa nun, lalo siyang naging alerto sa kanyang pagmamatsyag sa paligid. At katunayan nga raw ay iniisip na rin daw niyang baka mas mabuting tumakbo na lang. Pero ganoon na lang daw yung kanyang gulat noon nang may marinig siyang ingay na parang may bumagsak. Dahil doon, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad at nagulat siya nang malamang doon pala bumagsak sa isang lumang kubo ang kung anumang kanyang narinig. Saglit nga siyang natigilan noon at tinignan yung kubo na sa pagkakaalam niya ay hindi na nga tinitirhan. Ngunit napakunot noon ang kanyang noo at pinanindigan nga siya ng balahibo nang makarinig siya ng mga pagkaluskos doon sa kubo. At ang kanyang takot ay nadagdagan ng pagkakuryoso, kaya marahan siyang lumapit sa kubong yon. Nawala na ngang pinto at halos sira-sira na rin daw yung dingding. Pagkarating ni Alan sa may tapat nun, ay agaran daw niyang inilapit doon ang kanyang hawak na gasera. Sa pagsilip doon ng aking kaibigan ay isang malakas na sigaw at napamura nga siya sa kanyang nakita. May nakadapa kasi roon na isang matandang lalaki na punong-puno raw ng balahibo yung katawan at nagbabaga yung mga mata.
Pagkakita nito kay Alan ay parang nataranta daw yon. Mabilis na napabangon yung matanda at inilabas yung kanyang dila. Umangil din daw yon at nagsimulang maglaway. At sa kadahilanang biglaang takot yung naramdaman ng kaibigan ko, hindi kaagad siya nakagalaw. Tila nahimasmasan lamang daw siya noon nang mapatayo yung matanda at umakmang sumunggab sa kanya. Muntikan pang matapo noon yung supot na dala niyang may lamang atay ng manok. At noon din bago pa man makalapit ng tuluyan sa kanya yung matanda na sa kanyang palagay ay isang aswang, mabilis raw siyang tumakbo. Medyo malapit na rin pero syempre mahaba-habang takbuhan pa. Kaya hindi raw siya tumigil. Dahil sa mabilis niyang pagtakbo, sa hindi inaasahan ay namatay daw yung apoy ng gasera na kanyang dala. Nangapa si Alan sa dilim, ngunit dahil nakarinig nga siya ng mga paghuni ng aswang sa paligid at ng mabibilis na mga yabag, sinika pa rin daw niyang makarating kaagad sa kanilang bahay. At nung malapit na raw siya ay parang mas lumapit din sa kanya ng gusto yung aswang na yon. Hingal na hingal noon si Alan dahil sa kakatakbo, kaya naisipan niyang sumigaw na para makahingi ng tulong sa kanyang mga kababaryo. Ngunit dahil watak-watak naman noon yung mga kabahayan, ay wala ni isa sa mga yon ang nakarinig sa kanyang pagsigaw. Parang mawawala na raw siya ng malay noon sa pagod ng pagtakbo. Pero nang marinig niyang tumigil yung yabag sa kanyang likuran at merong umangil, ay nataranta daw siya ng sobra. Muli siyang tumakbo ngunit ganoon na lamang yung gulat niya noong merong lumundag sa kanya. Naging dahilan yon ng kanyang pagkatumba at sa hindi niya inaasahan ay nabitawan niya ang supot na merong laman na atay ng manok. Dahil wala na nga yung gasera, nangapa na nga siya sa dilim at hindi na rin niya nahagila pa yung supot ng atay ng manok na iuuwi sana niya sa kanila. Walang ano-ano ay nagtaka si Alan dahil biglang nawala yung nilalang na lumundag sa kanya kanina. Kahit wala nang palatandaan ng aswang sa paligid, hindi pa rin noon nawala yung pangingilabot ni Alan. Bumangon na nga siya at nagpasya nga siyang tumakbo pa uwi sa kanila. Pero may narinig pa raw siyang parang sumisinghot noon na ingay sa paligid. Napakunot nga siya noon. At nang makuha yung gasera ay naisipan nga niyang muli yung sindihan. Ayon kay Alan, mabuti na nga lang daw at hindi yun nabasag. At saktong pagkailaw nga niya ng kanyang gasera, nakita raw niya sa may bahaging dinaanan niya ang mabalahibong matanda. Nagmistulang hayop daw yun habang nakadapa sa lupa at merong kung anong ginagawa. Noon din ay napagtanto nga ng kaibigan ko na mukhang nilalantakan ng aswang yung atay na kanyang dala. Napamura si Alan dahil natakot din siyang lapitan siya ng aswang na yon. At doon na nga po siya kumaripas ng takbo. Dire-diretso na po noon yung kaibigan ko at hindi na nga siya lumingon dahil baka kung ano pa yung mangyari sa kanya. Pagkarating daw niya sa kanilang bahay, hindi na rin siya nakapagpigil pa. Sinabi niya sa kanyang mga magulang yung kanyang naging karanasan. Ganoon na lang din yung galit ng kanyang ama at nagwika pa itong balikan yung dinaanan nito dahil siya daw yung papatay sa aswang na yon. Ngunit pinigilan nga siya ni Alan, pati na rin ang kanyang ina. At hayaan na raw yon at ang mahalaga ay nakauwi nga ng ligtas si Alan. Dahil nga sa nangyari, naging maingat na si Alan noon tuwing napapadaan siya ng gabi. Hanggat maaari ay hindi raw siya nagpapaabot ng dilim at kapag naaabutan naman siya, ay binibilisan na lang daw niya ang kanyang paglalakad. Minsan pa nga raw ay napapatakbo siya kapag meron na naman siyang nararamdaman. Hanggang ngayon daw, naging palaisipan kay Alan kung sino nga ba yung matandang aswang na yon. Hindi na raw niya nalaman at hindi na rin daw niya yon nakita pang muli. Dahil nga sa pangyayaring ito kaya nakasanayan na rin ni Alan na kahit papaano ay magdala ng kahit na anong armas tuwing alam niyang gagabihin siya para lang makasiguro na meron siyang panglaban kung sakaling harangan ulit siya ng isang aswang.
Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Eloisa. Naisipan ko ring ibahagi sa inyo itong kwentong ito. Sa kadahilan ng napapadalas na rin yung pakikinig ko sa inyong channel. Hindi ko naman po ito personal na karanasan. Sa halip, karanasan po ito ng aking pinsan. Natawagin po nating Amanda. Naganap ito noong minsan siyang sumama sa isa sa kanyang naging kaklase noong nag-aaral pa lamang sila sa kolehiyo. Siya nga pala nangyari ito sa isang bayan sa Negros. Medyo may katagalan na po itong nangyari, pero naisip ko rin baka makapagbigay rin po ito ng aliw sa mga tagapakinig ng inyong channel. Noong mga panahong mangyari yung kwentong ito, nasa 3 taon na po si Amanda sa kanyang pag-aaral. Dahil malayo nga yung aming baryo, sa eskwelahan kung saan nag-aaral itong si Amanda, napagpasyahan nga niya na umupa na lamang ng bahay na malapit sa kanyang paaralan. Tuwing Biyernes, umuuwi yung pinsan ko at kapag Linggo naman ng hapon ay babalik na rin po ito sa kanyang boarding house. Sa mga unang buwan ni Amanda ay mag-isa lamang po ito. Ngunit nang malaman nga nito ang isang ideya sa kanyang kaklase na mas makakatipid daw siya kung meron siyang kasama sa kanyang kwarto, ay doon na nga siya nagpasyang maghanap ng kanyang magiging kahate sa kwartong yon na kanyang inuupahan. At sa kabutihang palad naman, may nakita nga siya na kagaya rin niyang nag-aaral at naghahanap rin ng mauupahan. Upang mas maengganyo pa nga yung naturang estudyante na makihati kay Amanda, ay dinala nga niya ito sa kanyang boarding house at ipinakita yung kanyang kwarto. Kalaunan ay nakumbinsi nga po niya ito at tawagin po natin yung kanyang kasamang ito na Leia. Nung nagkasundo na nga silang dalawa ni Leia, may isa pang inihayag yung naturang estudyante kay Amanda. Sinabi nito na naisa na niyang isama yung isa pa niyang kaibigan dahil naghahanap din daw yon. At dahil nga nagtitipid ay hindi naman tumanggi yung pinsan ko. At pumayag itong 3 nga silang magkasama sa isang kwarto. Lumipas yung 1 linggo at nakalipat na nga sina Leia at yung isa pa niyang kaibigan na tawagin naman po nating Magna. Ayon kay Amanda, wala naman daw problema kay Leia. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasamang 3 sa iisang kwarto, may kakaiba raw siyang napapansin kay Magda. Tuwing umaga raw, kapag nauna siyang magising, madalas raw niyang napapansin na malansa yung nasabing babae na animoy kung saan ito nanggaling. Wala din daw sa ayos yung hinihigaan nito na parang nagmamadali lang siyang mahiga roon. Parang lumabas. Kapag nakikita ni Amanda yon, madalas na lang daw siyang napapailing dahil parang hindi raw babae kung kumilos itong si Magda. Noong una, inakala nga ng pinsan ko na ganoon lang talaga yung ugali ng nasabing babae. Ngunit nung lumaon, ay lalo pang ang sumidhi ang kanyang pagdududa na meron talagang kakaiba sa babae. Araw daw yun ng Linggo dahil umuwi si Amanda sa kanila at nataong nagluto nga ng ginataang talangka ang kanyang ina. Napagpasyahan nga niyang magdala nun sa kanilang boarding house. Sa kanyang pagkakaalam kasi, bukas pa babalik yung 2 niyang kasama doon sa kwarto. Kaya kailangan niyang makapagdala ng ulam para hindi na nga siya magluluto. Pagkarating niya roon, ay agad niyang hinayaan sa mesa yung kanyang dalang ginataang talangka. Alam kasi nito na wala namang problema dahil wala namang pusa o daga roon. Dahil abala nga siya sa pagtapos ng kanyang takdang aralin na kailangan ng ipasa kinabukasan, ay hindi nga nito namalayan na pumasok na pala sa kanilang kwarto itong si Magda. Saktong pagkalapit nga nito sa mesa,
ay ganoon na lang yung kanyang pagkataranta at talagang hindi raw yun mapakali. Akmang lalabas na nga sana yung kasama ni Amanda sa kanilang kwarto. Nang lingunin nga raw siya ni Amanda at tinanong kung bakit nga ito nataranta. Hindi naman sumagot sa kanya si Magda at sa halip, lumabas na lang daw ito ng kwarto. Kaya hinabol nga siya ng pinsan ko. At agaran itong tinanong si Magda kung ano nga bang dahilan. Pero hindi pa rin daw sumagot yung babae na parang nag-iisip ng malalim. Habang nakahawak sa kanyang dibdib, na noon ay parang kinakabahan daw talaga ito. Dahil parang natakot nga ito, ay humingi na lamang ng tawad sa kanya yung aking pinsan. At sinabi na inakala nito na kinabukasan pa sila babalik. Pilit namang pinakalma ng babae yung kanyang sarili at nang maging okay na nga ito, ay sinabi nitong ayaw raw niya sa talangka. Dahil naipit daw siya nito noong bata pa, kaya't parang natatakot daw siya. At dahil doon, muling humingi ng tawad si Amanda at sinabi na itatago na lamang niya yon para hindi na nga matakot itong si Magda. Akmang babalik na nga sana si Amanda sa loob ng kanilang kwarto para itago yung talangkang ginataan na nakalagay doon sa mesa, nang bigla namang nagsalita itong si Magda. Sinabi nito na sa iba na lang daw siya muna matutulog at babalik na lang daw siya roon kapag naitapon na naubos na nga ng pinsan ko ang talangkang kanyang dala. Bago pa man makapagsalita si Amanda noon, ay nagmadali na raw na umalis itong si Magda. Ni hindi nga raw yun napalingon sa kanya. Isinawalang bahala naman ni Amanda yung tagpong yon. Dahil baka may phobia lang daw talaga si Magda sa talangka. Ngunit kinagabihan, labis yung pagtataka ng pinsan ko dahil hindi raw siya mapakali. Kahit nakatutok sa kanya yung electric fan, ay sobra pa rin yung pagkaalinsangan ng paligid. Naging balisa rin daw siya noon na kahit anong posisyon yung kanyang gawin ay hindi pa rin daw siya makatulog. At dahil doon ay naisipan na lang niyang buksan yung bintana na katapat ng higaan nito upang makapasok naman yung hangin. Lumipas ang ilang sandali. Sa hindi naman maipaliwanag na dahilan ng aking pinsan, ay parang namanid daw yung kanyang buong katawan. Bahagyang sumakit yung kanyang kalamnan, na parang bigla rin siyang inantok. Gawa nun, nagpatianod nga siya sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang labis na ipinagtataka ng aking pinsan noon, kahit napagod at tila nagpapahinga na ang kanyang katawan, gising na gising naman ang kanyang diwa. Pinilit niya ang kanyang sarili na matulog, hanggang sa may narinig nga siyang kaluskos sa may labas ng kanyang kwarto. Yun ang panghuling silid ng boarding house nila. Kaya maririnig talaga ang kung anumang ingay na naroroon. Nung una ay ganun lamang yung kanyang naririnig. Ngunit nang lumaon, may napansin din siyang parang mga yabag ng paa. Napakahina lang daw noon na animoy nag-iingat. Sinubukan na lamang ni pinsan na idilat ang kanyang mga mata upang alamin kung ano nga ba yung ingay na iyon. Saktong pagkamulat nga nito, nakatapat sa bintana yung kanyang mga mata. At sa hindi niya inaasahan, may nakita siyang kung anong nilalang na sumisilip doon. Ngunit nang mawari nitong nakadilat na nga yung mata ni Amanda, ay nagmadali daw itong umalis. Sinubukan rin gumalaw ni Amanda noon upang sana ay bumangon at sarahan nga yung bintana. Ngunit ganoon na lamang yung kanyang takot nang hindi niya magawang igalaw ang kanyang buong katawan. Pinagpapawisan na nga siya noon dahil sa pagpupumiglas, pero parang may pumipigil daw talaga sa kanya. Muli siyang nakarinig ng kaluskos sa may labas ng bintana. At nang sipatin nga niya yon, ay doon na nga mas naging klaro yung kanyang nakikita. May isang babae kasing nakatayo roon at nakabuhaghag yung buhok. Hindi nga lang niya maaninag kung sino yon dahil natatakpan ng kanyang buhok yung mukha nito. Ilang sandali pa
Hinawi ng babaeng yon ang kanyang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. At halos lumuwa raw yung puso ni Amanda nang makita niyang nagbabaga nitong mga mata habang tumatagal ang pagkakatitig ng pinsan ko roon. Parang nagiging pamilyar daw sa kanya ang hubog ng mukha ng babaeng yon. Dahil doon ay lalo pa nga niyang sinubukang makagalaw. Sinubukan raw niyang isipa ang kanyang mga paa, pero hindi pa rin daw niya magawa yon. Sumigaw na rin po siya noon. Ngunit tuyong-tuyo naman yung kanyang lalamunan at walang boses na kumakawala sa kanyang bibig. Alam noon ni Amanda na binabangungot na nga ito. Kaya sinimulan na nga niyang magdasal habang walang humpay pa rin yung kanyang pagsipa. Nang lumaon, biglaan siyang napasipa sa may dingding. At gawa nun ay nakaramdam na nga siya ng sobrang sakit. At doon nga siya nagising. Hinihingal nga siya noon. At hindi makapaniwala. Dahil parang totoo daw talaga ang kanyang mga naranasan. Ganito pala talaga pag binabangungot. Mabuti na lang at nagising ako. Sambit pa raw niya noon. Ipinako niya ang kanyang paningin sa may bintanang nakatiwangwang. At doon na nga siya nakaramdam ng kilabot. At inisip niya na marahil ayun yung rason kung bakit nga siya binabangungot. Bunsod po nun, nagpasya na nga siyang bumangon at saran yung bintana. Ngunit saktong pagkasara niya, ay nakarinig na naman siya ng ingay na animoy may pusang kumakalmot sa dingding. Agad namang nakaramdam ng pagtataka yung pinsan ko. Kaya muli pa rin daw niyang binuksan yung bintana. At pagkabukas po niya, agad siyang napasilip doon. At ganoon na lamang yung kanyang pagkagulat. Nang makita yung nilalang doon, nakawangis raw ng nasa kanyang bangungot. Kumakalmot daw yun sa dingding. Naanimoy binubulabog raw siya nito. Sa kadahilanang yon, walang pagpipigil na tinawag yon ni Amanda. Binanggit daw nito yung pangalan ni Magda dahil kaparehas daw sila ng hubog ng mukha. 2 ulit pang inusal ng aking pinsan yung pangalan ni Magda. At tumigil daw yon. Umangil daw yon habang naglalaway at nagbabaga yung mga mata. Ngunit kahit na ganoon, ay hindi pa rin yung nakikipagtitigan kay Amanda ng mata sa mata. Sinabihan nga yun ni Amanda na huwag siyang takutin. Dahil malalaman ng lahat ang tunay nitong pagkatao. Kahit na hindi man 100% sigurado si Amanda na yun nga yung kanyang kasama sa kwarto. Pero malakas daw yung kanyang kutob na si Magda daw talaga yon. Noon din, nagmamadaling umalis yung naturang nilalang at hindi man lang daw yun napalingon. Dahil maliwanag yung buwan, kitang-kita ni Amanda na mabilis raw yung tumakbo hanggang sa nawala. Nang maglaho na nga yung nilalang, ay doon na raw nang hina si Amanda dahil sa sobrang kaba. Napahagulgol daw siya ng matindi dahil nga sa takot na kanyang nararamdaman. Subalit dahil malalim na nga yung gabi, alam niyang walang ibang matatakbuhan. Lalo pa't mag-isa lamang siya sa boarding house nila ng gabing yon. Ang ginawa niya, isinara nga niya ng mabuti yung bintana. Hinawakan niya ang kanyang rosaryo at tumungo sa may kusina upang kumuha ng asin at saka bawang. Inilagay daw niya yon sa kanyang tabi para kung sakaling bumalik pa raw yon ay hindi yon makalapit sa kanya at sasabuyan niya. Dahil na rin sa kaba na kanyang nararamdaman ng mga panahong yon, nagpasya na nga si Amanda na wag nang matulog. Nagbantay raw siya at sa kabutihang palad ay wala ng aswang pang bumalik. Bago tuluyang mag-umaga, nagsaboy daw ng asin si Amanda sa may tapat ng pintuan at naglagay na rin daw siya ng bawang doon. Noong maalala naman niya yung talukap ng talangka, naisipan din daw niyang ilagay yon sa ilalim ng una ni Magda. Lalo at parang natakot daw si Magda nang makita niya yon. Inisip kasi niya na yun marahil yung aswang. At isa yon sa mga rason
kung bakit meron itong galit kay Amanda. Dahil nagdala nga siya nun sa kanilang inuupahang kwarto. Napaisip pa nga siya na kung totoong aswang yung naturang babae, ay baka hindi na raw yun bumalik. At kung bumalik man, ay paniguradong mag-aalboroto raw ito dahil sa talangka na nasa ilalim ng kanyang unan. Kinabukasan nga raw ay si Lea lang yung bumalik. Tinanong pa nga daw nito si Amanda kung nasaan na nga ba si Magda, dahil buong akala niya ay babalik ito. Maging si Lea ay walang kaalam-alam sa tunay na katauhan ng kanyang kaibigan. Ikwenento naman daw ni Amanda yung kanyang naging karanasan at kung bakit naglagay siya ng asin at bawang sa may tapat ng pintuan. Dahil doon maging si Lea raw ay natakot at naglagay na rin ng mga pangontra. Doon nga rin daw nalaman ni Amanda na mas matanda pala si Magda sa kanila ng mga 8 taon. Hindi raw talaga halata sa itsura nito. Ngayon ay nasa mga 40 anyos na po kami pareho ng pinsan ko. At hanggang sa mga sandaling ito, natatakot pa rin po si Amanda kapag naaalala nito ang kanyang naging karanasan. Kaya't masyado po itong maingat sa kanyang mga bagong nakikilala, lalong-lalo na sa mga dayo at sa mga may kakaibang mga kinikilos. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito, Sir Dan. Maraming salamat po at paalam. Biboy nga pala ng Capiz. Malapit nang maging senior citizen pero mahilig pa rin makinig ng mga ganitong kwento araw-araw. Ito ay dahil meron din naman akong sariling karanasan. At ito nga yung ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nakatira ako sa Tapas, Capiz. At nangyari ang kwentong ito, mga 40 anyos na rin siguro o mahigit pa ang nakaraan. Teenager lang din ako nang mangyari ito eh. Sa Aklan ako nag-aral. Dahil nandoon yung tiyahin ko na siyang nagpapaaral sa akin. Pero bakasyon nang mangyari ito. Kaya umuwi nga ako dito sa lugar namin sa Capiz. Ilang buwan din akong hindi nakauwi noon. Kaya nananabik na rin ako sa amin, lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Dahil panganay ako sa 4 na magkakapatid. Pag uwi ko, syempre bumawi ako sa mga kapatid ko. Yung bunso namin ay nasa 5 taong gulang pa lang. At siya po yung paborito ko noon. Kaya gano'n na lang yung tuwa ko nung makauwi nga ako sa amin. Tawagin natin yung bunso namin sa pangalang Jelay. At siya talaga yung pinakadahilan kung bakit gano'n na lang yung kagustuhan kong umuwi noon tuwing bakasyon. Isang hapon, inutusan ako ng tatay ko na kunin daw yung mga naipon niyang kahoy panggatong sa may paanan ng bundok. Sa may bundok kasi itong lugar namin. Kaya baka meron na ring ideya ang ilan sa inyo kung saan ito banda. Gawain talaga namin na iwan lang muna sa may paanan yung mga kahoy panggatong kapag nangangahoy kami. Dahil wala namang ibang kukuha doon. Basta't naitali mo lang o naitumpok, hindi na yun pakikialaman ng ibang mga tao. Umaga ako pumunta doon para kunin na yon. At nang meron na nga kaming megatong para sa pagluluto. Ang sabi ng kapatid kong lalaki, susunod na lang daw siya para mas mabilis naming mahakot ang mga yon. Tawagin naman natin itong isa ko pang kapatid sa pangalang Makmak. Pagdating ko doon, inayos ko lang yung pagkakatali at hinati-hati sa ilang mga parte na sapat lang para mabuhat ito. Babalik-balikan na lang din namin. Sumunod naman agad yung kapatid ko at nakailang balikan din kami bago umabot sa punto na konting-konti na lang talaga na isang balikan na lang. Medyo marami kasi yon. Nung huling balik na nga namin, naisipan na muna namin na manguha ng prutas doon bago hakutin yung huling bugkos ng kahoy. Lalo at maraming mga tanim na bayabas doon sa parteng yon. Nanguha muna kami at kumain. Hinubad ko lang yung damit ko noon at doon din namin ibinalot yung mga nakuha naming bunga. Pumunta pa kami sa ibang mga puno sa unahan kung saan medyo makakapal na ang mga talahib.
Palapit pa lang kami noon sa parting yon, nung bigla na kaming nakaamoy ng mabaho nung medyo umihip yung hangin. Ang baho naman nun, tol. Mukhang patay na hayop, sabi ko noon sa kapatid ko. Pero lumapit pa rin kami para tignan kung ano kaya yon. At nung hinawi namin ang mga talahib doon, tumambad na sa amin ang patay na katawan ng isang maliit na baka. Kung titignan yon, halatang bata pa lang yun na baka. Nilalangaw po yon. Meron yung isang sugat sa may bandang leg na malamang ay ginawa para mamatay agad yung hayop. Hindi yung sugat na mula sa patalim, dahil hindi ganon kaayos ang pagkakagawa doon. Nahalatang hindi patalim yung ginamit. Nakadapa lang yun pero nangangamoy talaga ng malala. Kumuha ako ng kahoy para subukang tignan ng tiyanon. At nung ginawa ko nga yun, doon na nga ako nasuka. Wasak na wasak yung tiyan ng hayop. Halos walang natira sa lamang loob nun. Sino kayang may gawa nito, kuya? Kawawa naman yung baka, sabi naman ng kapatid ko. Napaisip na ako agad noon. Kapag lumaki ka sa probinsya ng Capiz, talagang mapapaisip ka sa mga ganito. Lalo na nga noon, kung kailan maituturing ko na mas maraming mga kakaibang pangyayari na may kinalaman sa mga aswang. Hindi sino yung tanong, kundi ano. Gawa pa ba to ng tao, tol? Tignan mo naman yung sinapit ng hayop. Sabi ko naman noon, sabay umalis na nga kami. Binuhat na namin yung huling natirang mga kahoy at nagmadaling umuwi. Pagka-uwi ng bahay ay sinabi namin agad kay tatay yung aming natagpuan, at binalikan pa talaga namin kasama yung tatay ko. Nagulat rin yung tatay ko noon. Sinuri niyang mabuti at ang sabi niya, mukhang iba na raw talaga yung may gawa nun. Alam na namin ang ibig sabihin niyang yon. Habang nandoon kami at nakayuko at tinitignan-tignan pa rin yung hayop, bigla akong napalingon dahil meron akong narinig na ingay. Paglingon ko ay may nakita akong tao sa likod ng isang puno. Nakasilip sa amin at nang makita ko ito, bigla na lang siyang tumakbo. Hindi ko namukhaan, lalo at nakasombrero, at matataas din yung mga talahib doon na medyo natatakpan din siya. Sino yon? Sabi ko sabay sinubukan kong habulin. Pero mabilis yung nawala sa paningin ko nung nagsuot yon sa may talahiban. Kung wala lang sanang sombrero, baka nakilala ko pa. Sino kaya yon, tay? Ang weirdo naman na nakatingin lang ito sa atin, na parang interesado siya sa ating natagpuan, sabi ko noon. Pero hindi naman siya lumapit. Baka may kinalaman yun dito. Hindi mo ba talaga namukhaan? Tanong ng tatay ko, pero hindi ko nga talaga nakilala eh. Yung hayop na yon, nilibing na lang din namin ng mabilisan. Lalo at dumadaan kami lagi sa parting yon. Kaya pangit naman kung hayaan lang namin yon doon na nangangamoy. Umuwi kami noon na napapaisip kung ano nga ba yung may gawa at kung sino naman yung taong nakita ko na agad ring tumakbo. Bandang hapon mga 5:30, nagluto yung nanay ko ng adobong baboy at medyo marami naman yon. Kaya inutusan niya ako na bigyan yung kapitbahay namin. Kapitbahay namin ito pero sa totoo lang, hindi talaga sobrang lapit. Mga nasa ilang metro pa. Pero sila lamang yung pinakamalapit sa bahay namin dahil wala namang ibang mga bahay sa parting yon. Tawagin natin yung kapitbahay na ito sa pangalang Mang Nardo. At tawagin naman nating Dondon, ang anak nito. Kaibigan ko rin itong si Dondon. Pagpunta ko doon, nakailang katok na ako at tawag sa kanila pero walang tao. Babalik na lang sana ako sa bahay. Dala-dala yung ulam. Nang bigla akong may napansin sa gilid ng mahabang upuan sa labas ng kanilang bahay. Isang sombrero. Nung makita ko yon, agad ko ngang naalala
Yung taong nakita ko sa gubat. Kakulay yon ng sombrero ng taong yon. At parang yun nga talaga. Nilapitan ko yon. At katunayan, hinawakan ko pa tinignan. Malakas talaga ang aking kutob na yun yung parehong sombrero. Hindi ko pa man yun na ibabalik sa may upuan. Ay merong biglang nagsalita sa likuran ko. Ano bang atin, iho? At bakit ka nandito? Sombrero ko yan ah. May problema ba tayo? Tanong ni Mang Nardo noon. Wala po. Meron lang po akong naalala nang makita ko itong sombrero. Ito nga po pala yung adobo. Pinapabigay po ng nanay ko kaya nandito ako. Kanina pa ako tawag ng tawag dito. Pero mukhang wala po yata si Dondon. Sabi ko noon. Sila lang kasing dalawang magkasama sa bahay. Dahil iniwan ng asawa niya itong si Mang Nardo. Kung hindi mo mamasamain, itatanong ko lang sana kung ano yung naalala mo sa sombrerong ito. Tanong bigla ni Mang Nardo. Wala naman po, hindi naman po mahalaga. Agad ko namang sagot. Sabay tinanong ko siya pabalik kung nasa gubat ba siya kaninang umaga. At tumanggi nga ito agad. Hindi raw siya napadpad doon. Sa paraan ito ng pagtanggi, medyo nakaramdam ako agad na hindi ito nagsasabi ng totoo. Kinutuban na ako noon na meron itong tinatago. Hindi ko na yon sinabi sa kapatid ko. At yung tatay ko na mismo, yung kinausap ko tungkol doon. Pero yung problema, ayaw maniwala ng tatay ko dahil kaibigan nga nito si Mang Nardo. Nag-iisip naman ito, napansin ko. Pero kinukumbinsin niya ang kanyang sarili na hindi talaga totoo yon. Kaya wala ring nangyari nung una. Hanggang sa lumipas nga ang mga isang linggo. At ang sabi ko noon, kakalimutan ko na lang ang mga duda ko. At bumalik na nga talaga ako sa normal. Baka ako dahil lang matagal akong hindi nakauwi. Kaya kung ano-ano yung pumapasok sa utak ko. May pinuntahan ako noon na kaarawan ng kaibigan ko. Medyo ginabi ako doon. Gabi na rin nung nilakad ko lang pauwi. Hindi na nga rin ako nakipag-inuman pa noon. Lalo at baka malasing pa ako at masobrahan. Malapit na ako sa bahay pero madadaanan ko muna ang bahay nila Mang Nardo. Naalala ko na naman yung natagpuan namin noon. Lalo at napakatahimik ng gabi. Napatigil ako at nakatayo lang doon sa harap ng kanilang bahay. Nung biglang parang merong bumagsak. Mali. Parang mali yung sabihing bumagsak. Dahil parang lumapag yon. Yung tipong parang ibon na biglang lumapag sa lupa. Pero mas mabigat po yung tunog na parang kung ano man yon ay may kalakihan. Napatakbo ako agad at umikot sa may likod ng bahay kung saan ko yun banda narinig. Tapos nagtago ako sa may puno ng santol sa may likod ng kanilang bahay. May kadiliman doon pero naabutan ko pa yung parang malaking ibon na parang paniki rin. Nasa lupa yon. Tapos naglilikha ng mahina pero kakaibang tunog na parang nahihirapan. Naabutan ko talaga yon. Hanggang sa ilang sandali pa. Bigla po yung naging tao. Kitang-kita ko kahit medyo madilim. Dahil ilang minuto na rin akong naglalakad sa dilim na medyo nasanay na nga yung aking mga mata. Naaninag ko talaga yon. Yung malaking paniki ay biglang naging tao. Hindi na ako nakapagpigil noon. Bata pa ako ng panahong ito. Kaya padalos-dalos din talaga. Lumabas nga ako sa pinagtataguan ko. Mang Nardo, ikaw yan alam ko. Sabi ko na nga ba eh. Aswang ka. Wika ko pa sabay lapit. At sinindi ko nga yung lighter kong dala at inilawan siya. Naninigarilyo din po kasi ako paminsan-minsan. Kaya meron nga akong dalang lighter nung gabing yon. Nung ilawan ko po, si Mang Nardo talaga yon. Walang damit pang itaas at merong sugat sa kanyang balikat. Aswang ka pala talaga. Ayaw pang maniwala ng tatay ko sa akin eh. Ikaw yung lalaki sa gubat, di ba?
ikaw yung may gawa nun sa patay na baka. Sabi ko naman agad. May sasabihin pa sana ako noon nung bigla akong sinakal ni Mang Nardo. Oo, aswang ako at wala kang pagsasabihan sa nalaman mo na iintindihan mo. May mga maliliit ka pang kapatid. Tandaan mo yan. Sabi pa nga nito na parang nagbabanta habang nagpupumiglas ako sa pagkakasakal niya sa akin. Gusto mong makita, di ba? Heto. Sabi pa nito at pinakita nga niya sa akin ang nakakatakot niyang mukha. Grabe yung kaba ko noon, Sir Dan. Hindi ko akalaing gagawin niya sa akin yon. Napakabobo ko lang din talaga noon para lumabas pa at kumprontahin siya. Bigla niya akong tinulak. Kaya natumba nga ako sa lupa. Wala akong nagawa lalo at napakahigpit ng kanyang pagkakasakal na halos panawa na nga ako ng ulirat. Bukod pa sa kaba na nararamdaman ko dahil sa kanyang itsura. Hihimatayin na yata ako noon nung biglang merong lumabas sa pinto nila sa likod. Walang iba kundi si Dondon. Dahil narinig ko agad yung kanyang boses. Tay, wag! Ano ka ba? Kaibigan ko yan. Sabi ni Dondon noon. Dahil barkada ko rin talaga ito mula pa nung mga bata pa kami. Pilit niyang hinilang kanyang tatay at nagmamakaway itong hayaan na ako. Sa punto lang na yon, parang natauhan si Mang Nardo at binitawan nga nito ako agad. Yung mukha nito parang biglang nagbago. Bumalik sa normal. At hindi na yung tipong galit na galit. May sasabihin pa sana siya pero bumangon ako agad at tumakbo. Pag uwi ko, hindi ko napigilang sabihin yon kay tatay syempre. Sinabi ko na nga agad. Kaya kumuha ng itak yung tatay ko noon. Paglabas po nito ng bahay, sigaw na siya ng sigaw. Mabuti na lang at wala pang ibang mga bahay doon banda sa amin ng mga panahong ito. Hayop ka, Nardo! Totoo pala talaga. Sigaw nga agad ng tatay ko. Sabay pumunta nga ito doon. Siyempre, naglabasan din sila nanay at yung mga kapatid ko. Nung nandun na nga kami, todo awat naman itong si Dondon. Natauhan na rin ako noon kaya inawat ko rin yung tatay ko. Mahinahon naman noon si Mang Nardo. Pare, oo totoo, inaamin ko. Pero nadala lang ako kanina. Natakot lang ako na baka ipagsabi ng anak mo ang lahat ng kanyang mga nakita. Hayop lamang yung kinakain ko. Itong sugat na ito, may nakakita lang sa akin habang kumakain ako ng hayop doon sa kabilang baryo. Sabi nito, sabay turo sa sugat niya sa balikat. Umiiyak ito noon. Ang sabi niya, hindi raw siya masama at handa raw siyang umalis kung yun yung kinakailangan. Dahil yun naman daw talaga yung kanilang pinaplano. Pero kung gusto raw ni tatay na patayin siya, nakahanda naman daw siya at hindi siya lalaban. Nabigla lang daw talaga siya sa kanyang nagawa. Balak na rin daw nilang umalis ni Dondon para hanapin daw ang asawa niya doon sa Mindanao. Tulad nga ng sabi ko, iniwan sila ng asawa niya pero hindi ko naman alam kung ano nga ba yung dahilan. Naawa yung tatay ko noon at kumalma naman ito. Ang sabi ng tatay ko, hahayaan daw namin sila basta't siguraduhin lang nilang hindi siya masama. Nag-iiyakan na rin kasi noon yung mga kapatid ko. Ganon nga po yung nangyari. Umalis po yung mag-ama. Pero bago sila umalis, humingi ulit ng tawad sa amin si Mang Nardo. Nagpasalamat din ako kay Dondon sa kanyang ginawa. Huling balita namin, nahanap naman daw ni Mang Nardo ang kanyang asawa. At nagbalikan daw sila. Sa Mindanao na rin sila nanirahan pagkatapos po nun. Pero ang alam ko lang, hanggang ngayon, nalilito pa rin ako sa aming mga naging desisyon. Nalilito pa rin ako. Pero ang alam ko lang, sinunod lang din namin ni tatay ang nararamdaman namin sa sitwasyong yon. Naniniwala din ako sa mga sinabi ni Mang Nardo eh. Naramdaman ko naman na totoo ang kanyang mga sinabi. Lalo na nga nung umiiyak na ito.
Ito ay sa kabila ng pag-ataking ginawa niya sa akin. Kung nabubuhay man siya ngayon, na malamang hindi na, sana'y nasa maayos siyang kalagayan. At pati na rin yung kanyang anak na si Dondon. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat. Nardo nga pala ng Mindoro. Dito rin nangyari yung kwentong ito, mga dekada 80. Nasa 13 taong gulang lang ako noon sa pagkakatanda ko. At kami lang ng tatay ko yung magkasama sa aming bahay, na nasa may bukana lamang ng gubat. Maaga po kasi kaming iniwan ng nanay ko. Noong mga anak po ito sa akin, kaya't pinalaki akong mag-isa ng tatay ko. At hindi na nga po ito nakapangasawa pang muli. Hindi rin daw siya interesado ayon sa kanya noon. Ang bahay namin ay malayo talaga sa Kabiasnan. Mga 1 oras din yata yung nilalakad ko. Makarating lamang sa eskwelahan. Pero sanay naman po akong maglakad, kaya parang wala lang din sa akin yon. Kahit lubak-lubak pa nga po yung daanan. Ayaw rin kasi ni tatay na lumipat ng bahay. Lalo at nangangaso po ito, palagi. At okay nga naman kapag malapit lang kami sa may gubat. Sarili rin naman naming lupa yung kinatitirikan ng bahay namin. At marami pang espasyo sa aming mga pananim na siyang pinagkukunan rin namin ng pera. Ang pinakamalapit na bahay sa amin noon ay abot tanaw lang, pero talagang may kalayuan pa rin. Kahit yata sumigaw ako ng sumigaw ay hindi nila ako maririnig. Bihira lang din na may mapapadpad na ibang tao doon banda sa bahay namin. Kung meron man, ay para lang bumili ng gulay sa amin at sobrang bihira lamang. May suki naman kasi kami na pinagbabagsakan doon sa palengke, sa may bayan. Doon namin yun binibenta lahat. Isang araw, may napadpad doon na 2 kalalakihan na taga-kabilang baryo. Habang nag-aayos ako ng mga kahoy panggatong at nagbubungkal naman ng lupa yung tatay ko, ay lumapit po yung mga ito. Mawalang galang na po. May itatanong lang po sana kami. Wika agad ng isa sa mga lalaki. Sabay lumapit. Tumigil yung tatay ko sa ginagawa nito at ganoon din naman ako. Sige lang, ano bang atin? Mukhang hindi kayo taga rito ah. Wika naman po noon ng tatay ko. May napansin po ba kayong matandang lalaki dito? Maliit lang na matanda. Mga 80 anyo siguro o mahigit. Tanong pa nga po ng lalaki noon. Matanda? Wala eh. Ikaw ba anak? May nakita ka ba? Sabi naman ng tatay ko. Pero napailing na lamang ako dahil wala rin naman akong nakita. Ganon ba? Dito raw banda nagpunta nung hinahabol nila eh. Dagdag pa nga ng lalaki. Siyempre, nagtaka nga kami ni tatay dahil sino namang maghahabol sa 80 anyos o mahigit na matanda. Malamang uugod-ugod na rin po yon, na hindi na nga makakalayo bago siya mahabol. Bakit nyo naman hinahabol yung isang 80 anyos? Tanong naman ni tatay sa kanyang pagtataka. Hindi kasi ordinaryong matanda yung pinag-uusapan dito. Aswang yung matandang yon, nadayo lang din sa aming baryo. Mukhang nagpapalipat-lipat lang sa mga baryo-baryo dahil wala man lang nakakakilala sa kanya sa aming baryo. Dito raw talaga banda sa gubat malapit sa inyo nagpunta eh. Dagdag pa nga ng lalaki. At nang marinig yon ng aking ama, ay bigla na lamang po itong napangiti na parang natatawa na rin. Naniniwala kayo doon? Ang labo naman ninyo. Wala na siguro tayong pag-uusapan pa dito. Dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganito. Sagot naman ng tatay ko noon at pinaalis na nga nito agad yung 2 lalaki. Basta, pag may makita kayo
Mag-iingat kayo. Sugatan na yon, pero hindi natin alam kung ano pa ang kanyang kayang gawin. Pahabol na wika pa nga ng lalaki bago umalis. At doon nga sila pumasok sa may gubat. Nung nakalayo na nga yung mga ito ay nagsalita yung tatay ko. Aswang-aswang, kalokohan. Minsan lang nga may mapadpad dito na ibang mga tao. Tapos alanganin pa yung pinagsasabi. Sambit pa ni tatay bago dinampot yung kanyang mga kagamitan at bumalik na nga sa kanyang ginagawa. Ako naman po noon ay nalito. Hindi ko alam kung ano yung aking paniniwalaan noon. Sobrang seryoso lang din po kasi ng pagkakasabi ng dalawang lalaki na parang hindi talaga sila nagbibiro. Hindi naman din siguro sila mag-aaksaya ng panahon na pumunta sa parteng yon kung wala namang basihan ang kanilang mga pinagsasabi. Kinahapunan po noon, inutusan ako ni tatay na pumunta sa bayan para singilin yung pinagbentahan namin ng mga gulay. Kaya naghanda na nga ako noon para umalis. Mga bandang 4:00 na rin po yun ng hapon. At dahil sanay naman din ako, ay okay lang. Kahit medyo ginagabi na minsan sa aking pag-uwi. Malayo pa kasi yung bayan. Pagdating mo dito, at baka mauna ka sa akin sa pag-uwi, maghapunan ka na lang anak. May ulam akong itinabi dyan. Mga ngaso ko ngayon eh. Baka gabihin din ako. Wika pa nga ng tatay ko noon. Tumango na lang din ako. At hindi na rin naman bago sa amin yung ganong eksena. At pagkatapos po nun, ay nagkanya-kanya na rin kaming alis ni tatay. Gaya nga ng inaasahan, natagalan nga ako noon sa lakad ko. Inantay ko pa kasi yung bayad at medyo natagalan din. Madilim na nga noong naglalakad ako pa uwi. Hindi naman po ako takot noon dahil sanay na rin ako sa daang tinataha ko pa uwi. Habang naglalakad ako, ay nakarinig ako ng alulong. Malayo po yon sa kinaroroonan ko. Pero naririnig ko dahil talagang umaalingaw-ngaw yon sa paligid. Dahil na rin malamang sa katahimikan ng gabi. Napatanaw nga ako sa direksyong yon at naisip ko bigla kung nakauwi na nga rin ba yung tatay ko. Medyo mas binilisan ko na rin noon yung aking paglalakad para makauwi na rin kaagad. Pagdating ko sa bahay namin, ay nakalak pa rin po noon yung pinto. Pareho naman kami ni tatay na merong susi, kaya ginamit ko nga yung akin para buksan yon. At pagkatapos po nun, ay agad nga akong naghapunan, dahil talagang gutom na ako. Ang sabi ko noon, malamang ay okay lang din naman kay tatay, na mauna nga ako sa pagkain, at hindi ko na siya hintayin. Patapos na nga ako sa pagkain ko noon nang makarinig ako ng mga yabag ng paa na parang merong paparating. Si tatay na malamang yan. Wika ko pa nga po noon. Pero agad po yung sinundan ng isa pang kakaibang tunog. Yung tipong parang may kung anong hinihila o kinakaladkad sa lupa na mabigat. Na lumilikha talaga ng ingay. Ano kaya yun? Sabi ko pa nga po noon, sabay tumayo para tignan yon. At doon ay nakita ko nga yung tatay ko na papalapit na rin sa bahay. Medyo napatakbo nga ako agad papalapit. Sabay nagtanong, "Ano ba yan, tay? At mukhang mabigat." "Tulungan ko na po kayo." Wika ko pa nga po agad. Dahil nakita ko nga na merong hila-hila yung tatay ko na sako na may lamang kung ano. Madalas rin namang gawin to ng tatay ko. Lalo at iniiwasan niya ang magpasa ng mabibigat dahil madalas na nga ring sumasakit yung kanyang balikat. Bubuksan ko na sana yung sako. Ang kaso nga lang,
Agad na hinawakan ng tatay ko yung kamay ko at pinigilan ako. "Wag anak, ako na. Hindi ito baboy ramo. Kakaibang hayop itong nahuli ko. Sa ilang taon ko ng pangangaso, ngayon lang ako nakakita ng ganitong hayop. Mukhang nanghihina ito kanina, pero inatake pa rin ako. Kaya agaran ko ng binaril at inilagay dito." Wika pa nga ng tatay ko noon. Kakaibang hayop? Tanong ko naman at agaran namang napatango yung tatay ko. Hindi raw niya mawari dahil parang aso daw na malaki, pero kakaiba. Binuksan nga po nito yung sako. Doon na nga nagsimulang gumapang yung kilabot sa katawan naming dalawa, Sir Dan. Dahil pagbukas ng sako na iyon, habang iniilawan ko, ay agad pong lumabas ang isang kamay ng tao. Kamay ng matanda. Napabitaw pa nga yung tatay ko doon na talagang nabigla. "Kamay ng tao yung nandyan. Anong nangyari dito?" Pagtataka pa nga ni tatay na talagang kinikilabutan. Ako naman po noon ay bahagyang natulala. Pero nang matauhan ako agad, ay sinipa-sipa ko yung sako para mas makumpirma kung kamay nga ba talaga yun ng tao. At talagang yun nga po yung aming nakikita. "Hayop yung laman nito, anak. Imposibleng may tao dyan. Hindi ako pwedeng magkamali." Git naman noon ng tatay ko. Sabay mabilisan na nga niyang hinawakan yung sako at inilabas yung laman nun. Nagulantang kaming dalawa sa aming nakita nang biglang tumambad sa amin ang isang matandang lalaki. Kulubot na kulubot yung balat at may mga sugat. Bukod pa sa tama ng baril sa kanyang balikat, na malamang ngayon nga yung tama ng baril na gawa ng tatay ko. Ayon kay tatay, ay nangisay na raw yun agad nung tamaan nga niya ng bala at hindi na raw gumagalaw, kaya't inilagay na nga raw niya sa sako. Hayop daw yun nung binaril niya at akala daw niya ay tinamaan na nga niya ang puso nun. Kaya agad yung namatay. Pero yung akala ni tatay na hayop ay bigla na lamang naging tao pagdating sa bahay. At hindi namin alam noon kung saan nga ba nito nakuha yung iba pa po nitong mga sugat. Nagkatinginan kami ni tatay at alam ko na pareho na nga po kami ng iniisip noon, na baka yun yung matandang aswang na sinasabi nung nakausap naming dalawang lalaki. Pero bago pa man kami makapagsambit ng kung anong salita patungkol doon, bigla pong gumalaw yung taong yon na parang nagising. Hindi pa po pala yon patay. Hinding-hindi ko malilimutan kung paano yung napabalikwas bigla at napadapa sa lupa nung magkamalay po yon. Lalo at ako nga po yung may hawak ng ilaw. Ang itsura po nun, animoy hayop na nasaan yung tao. Ang mga mata nun, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang matatalim at nanlilisik nitong mga titig. Napaatras kaming dalawa ng tatay ko noon nang umangil na nga bigla yung nilalang. Malakas pa po yon at mukhang hindi pa nga po nakapagtamo ng sobrang kritikal talagang sugat, lalo at nasa balikat lang din yung tama nito ng baril. Ito na ba yung aswang na sinasabi nila? Sigaw pa nga ng tatay ko noon, sabay bunot nito ng kanyang baril. Pero kasabay po nun ay ang agara namang pagtakbo ng nilalang na iyon. Tipong alam na po nito yung kanyang gagawin nang makita niyang bumunot ng baril yung tatay ko. Pinaputukan po siya ni tatay. Tapos ay nasundan pa nga po yun ng isa pa. Pero mukhang hindi nga niya nagawang tamaan yon.
Bigla na lang ding tumakbo yung tatay ko noon para sundan yung nilalang. Meron po itong sinigaw sa akin, pero hindi ko narinig ng maayos kaya hindi ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Kaya't kusa na lang din pong gumalaw yung aking mga paa upang sundan yung aking ama. Nung nasa kalagitnaan na po kami at medyo nakalayo na rin dahil nga sa paghabol, biglang sumigaw yung tatay ko na bumalik na raw ako sa bahay at wag nang lalabas pa ng bahay. Pero huli na rin po yung lahat eh. Ako din yung may dala ng flashlight. Kaya minabuti ko na rin hindi na bumalik. Napayuko nga po ako nang biglang nagpaputok ulit ng baril yung tatay ko nang namataan po namin yung nilalang. Parang hayop po yun kung kumilos. Hanggang sa bigla na lang din po yung nawala sa aming paningin. Naririnig naman namin yung mga ibon na nagliliparan na animoy nabubulabog. Kaya alam naming doon nga banda pumunta yung nilalang na yon at patuloy po naming sinundan. Maya-maya pa ay doon na nga po kami nakarinig ng mga pagsigaw ng kung sino mang mga tao, hanggang sa may nakita na nga po kaming mabilis na tumatakbo papalapit sa amin na merong dalang mga solo. 3 lalaki naman po ngayon. Natutukan pa nga po ng baril ni tatay dahil akala niya ay kung sino. Nakita ko agad yung 2 pamilyar na mukha. Napamura pa nga noon yung tatay ko at humingi ng pasensya doon sa 2 lalaki na nakausap namin kaninang umaga. Dahil alam niya na tama nga yung 2 lalaki. Yung sinasabi niyong matanda, mukhang yun nga yung nahuli kong hayop. Laking gulat na lang din namin itong anak ko noong pagbukas namin ng sako. Yung hayop na nahuli ko ay bigla na lamang naging tao. Yung aswang yun na matanda, pinaghabol namin dito, pero mukhang nakatakas na. Sambit pa nga ng tatay ko noon. Nagsisi nga po ito na hindi siya agad naniwala na muntik pa naming ikapahamak. Sinabi ko naman sa inyo na dito nga siya banda nagpunta. Kaya nga kami bumalik dito eh. Kakapasok lang din namin dito sa gubat. Mula doon sa kabilang side, nung marinig nga namin yung mga sigawan ninyo, pati na rin yung mga putok ng baril. Sabi pa nga ng lalaki. Tinanong nga po nila kung saan nga ba huling nagpunta yung nilalang na yon, at sila na nga raw yung bahala. Umuwi na raw kami, lalo at alanganin pa raw yung aking edad. Walang nagawa yung tatay ko noon kundi sundin yung kanilang payo. Umuwi nga po kami noon at halos hindi kami nakatulog ng gabing yon. Kinaumagahan ang bumungad sa amin yung isang nakakagulat na balita. Binalikan nga kami ng 2 lalaki para balitaan. At ayon sa kanila, sa wakas daw ay nagawa nga nilang patayin yung matandang aswang na yon. Ilang araw na rin daw nilang pinaghahabol po yun eh. Lalo at nanggagambala daw talaga yung aswang sa kanilang baryo. Napabuntong hininga na lamang noon yung tatay ko. At mabuti na rin daw yun para wala na rin yung mabiktima pa. Binalaan kami ng 2 lalaking yon. At pinakaiusapan din na kung maaari ay amin-amin na lang daw yung mga nangyari. Total, wala na rin naman daw yung aswang, kaya't mabuti daw siguro na ilihim na lang din namin. Bagay na agad namang sinangayunan ng tatay ko. Pero dahil napakatagal na rin po nang mangyari yon, kaya't ibinahagi ko na rin po dito. Sana'y napulutan po ninyo ng aral at nagustuhan po ninyo itong kwento ko. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat.